Magandang gabi. Ang mga Indyo, kilala ko na sila sa pagiging tamad, tanga, at walang utang na loob. Mga inutil! Mga Ginoo, wala po pagkakasamaan ng loob sa alagad ng simbahan at sugod ng pamahalaan. Meron po tayong kanya-kanyang palagay ayon sa ating paniniwala. Tama po. Ngunit alam ko ang tunay na nangyayari. Mula noon si Padre Damaso sa San Diego. Kaya't ang Coadjutor, ang katulong niyang paring Pilipino ang nagtayong tulad na mailibing ang bangkay ng napakarangal ng tao yun. Lubos kong kilala. Totoong hindi siya nangungumpisal, maging ako rin ay hindi. Siya ay may takot at pananalig sa Diyos, matapat, mapagkawang gawa, at may isang anak na pinag-alagaan ng pagmamahal at maging katlungan ng pag-asa. Nang magbalik ang paring ito at malaman ang pagkalibing doon ng marangal na taong iyon, hinamak niya ang Coadjutor o ang inuutosang taong iyon ay ibaon sa ibang lugar. Marami ang tumutol ng malaman ng Kapitang General at dahil siya ang makatarungan, pinasamahan si Padre Damaso at inilipat sa ibang lugar. Kinalungkot po ang bagay na ito. Ngunit sa tingin ko po ay nakabuti ang pagkakalitan dito. Nakabuti! Ito pa nga naging dahilan upang wala sa akin ang mga iniingat akong bagay! Ang upang ito ay para sa inyo, Padre Damaso. Hindi! Para sa inyo ito, Padre Sibilo. Kayo ay malaon na at kumbisor ng babaeng may bahay. Narapat lamang ang upuan para sa inyo. Alang-alang sa iyong katandaan, katungkulan at pamamahala. Na may katandaan? Hindi po! Gayong iyong pinag-uutos, ako ay susunod. Hindi ko pinag-uutos! Naganda ako ng tinola. Ilabas ang tinola. Sorbetes! Sorbetes! Bumili na kayo! Sorbetes! Sorbetes! Bata, mag-ingat ka. Magtutukas na at sinapit ng inyong ama. Pagpatawad po ninyo. Ngunit may sasabi na rin na sa akin gano'n ang kanyang naging Ang sulat kong nabasa ko ay nagsasabing huwag akong maging balisa. Yan ang huling sulat na ipinadala sa inyo bago siya mamatay. Ano po ang kailan ang pinaglago ng aking ama? Dito? Okay, kagaya ng pagkakaalam ko sila. Patay sa akin. Ang inyong mamay na bilanggo. Ang aking ama sa bilanggo. Sino ang namatay sa bilangguan? Ang aking ama?
Ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo ba ako nalilimot sa iyong paglalakbay? Sa gayong karaming lungsod na iyong napuntahan at maraming magagandang babaeng iyong nakita. Maaari ba kitang malimutan? Ang iyong alaala ang lagi kong kalakbay at siya nagliligtas sa akin sa panganib. Sa aking pagsulyap sa mga ulap, ang iyong mata ang aking nasisilayan at ang iyong ngiti ang lagi kong naaalala. Ako'y di nakapaglakbay gaya mo. Ngunit simula nang ako'y pumasok sa Beaterio, ay lagi na kitang nagbubulita at kailan may hindi kita nalimutan. Ibig ng aking ama. Dapat ako magtungo ngayon sa aking bayan. Bukas ay araw ng mga patay. Yumango ka na, hindi na kita pipigilan. Tayo'y magkikita. Paalam. Saan kayo paroroon? Tuloy lang po namin sa Beaterio ang aking mga kagalima. Ano pong sinasabi niya? Marahil hindi na halika na dito ang Santiago, tayo na sa tanggapan. May mahal tayo pag-usapan. Pagaling ginawa kayo ng Diyos. Nais ko lang mamatay. Ako'y nahihirapan na ng labis. Gayon din ay nagpapahirap. Maiba ko. Anong nangyari? Kasi nungalingan lahat ng natanggap nating balita. Si Ibarra ay hindi hangal. Siya ay mabuting tao. Ikakasal na nga siya sa dalaga ni Kapitan Tiago. Kung tayo tinutuligsa, ang masasabi ng pamahalaan. Binabaka sila pagkat sila'y nagiging sagabal sa kalayaan ng bayan. At kung sila'y Hindi papakinggan, sila papakinggan. Kailangan tayo kalabanin at isipin upang malaman natin ang ating mga kahinaan at lalo pa tayong makabuti. Dinaraya tayo sa pamamagitan ng mga papuri at sa ibang bayan tayo kumukulang. Lahat ng iyan ay mawawala, gaya ng pagkawala natin sa Europa. Dahil dito, hindi na dapat nating dagdagan ang ating kasaluan sapagkat ang bayan ay Sabayan na kita! Alam mo na nais kong masunod! Lahat natin mari sana maiwasan. Kung nais ang gulay mo na mga dad sa akin. At manalig ka sana sa inaaman ni Maria Clara. Maaari ko bang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng lupang ito? ako ang may-ari ng pagkubatang ito! Hindi! Ako ang tunay na nagmamay-ari ng gubat na ito! Magsitahimik kayo! Ako ang tunay na may-ari ng kagubatang ito! Huwag kayong mamagsipagtalo! Naniniwala ko kayo ang nagmamay-ari ng gubat na ito. Handa kong palitan ng mga damit, hiyas at salapi ang halaga ng gubat na ito. Ibigay niyo lamang ang gubat sa akin. Sige! Pumabayag kami! Gaya ng napagkasunduan, ibinibigay ko ito sa inyo bilang kabayaran. Ayos! O siya, yung ina kong gubat! Siguro na iganda ng matanda kayo. Namin niyo ba yun? Ang baho? Sunugin lahat ng bagay na mula sa matanda! Ayaw ko sana pero sige, pumapayag ako. Ako rin! Ako po ang anak ng mga matanda.
Mabuti pa siguro kung sa iba na tayo bumukay. Ito'y bagong-bago pa. Kahit saan ay ganyan din! Ayaw ko na. Ako hindi na dito makakatagal. Tingnan mo ang bangkay na yan. Ay dumudugo pa. Napakaselan mo naman! Kung ikaw kaya ang pinahukay ng katulad ko, na 20 araw pa lang nililibing ang bangkay! At ba't mo hinukay ang bangkay? Nabayawan ko! Inuutos lang ito sa akin! At sino nag-utos sa iyo? Para ka naman Kastila eh! Nung minsan ay may nagtanong sa akin na isang Kastila ng palihim kaya sasagot ko sa iyo kung ano sinagot ko sa kanya. Inuutos sa akin to ng kurang malaki. At anong ginawa mo sa bangkay? Inuutos sa akin ng kurang malaki na ipaot ko ang bangkay. Ngunit dahil na sa kabigitan ng kabao at kalayuan ng ilibingan ng mga inchik, Natatandaan ko may katabing bato ito. Ang tagapaglibingin niya sa iklog, kahit ang kasama niyang hukay. Itanong natin sa kanya kung nasa nabus. Sasabi ko sa kanya kung nilibingin niya ang sumunod. ang ismo may malaki, may dibuhong lukit at natatalian ng lantok. Yan nga. At ang libingan mo ba ay maraming bulaklak? Oo. Naku, ang kusmo'y akin ang sinunog. Sinunog? At bakit mo sinunog? Ang kurang malaki ang nagutos sa akin. Sino ang kurang malaki? Kung sino po ang namamalo, si Padre Garote. Ngunit may tuturo man lang ba niyo sa amin kung nasa ng libingan ng aking ama? Dapat niyong matandaan. Ang patay ay wala na riyan. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Kayong wala pa isang taong inililibing ang aming hinahanap. Ipinahukay sa akin ng kurang malaki upang dalhin ang bangkay sa libingan ng inchik. Ngunit dahil po sa kabigatan at umuulan ng gabi yaon, At ginawa mo yun. hindi ko nilibing sa libingan ng mga inchik. Ito'y tinapon ko sa ilog. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Ano ang ginawa mo sa aking ama? Kayo nagkakamali. Wala akong ginawa sa inyong ama. Anong wala? Hindi ako. Matitiyak ko sa inyo ang bagay na ito. Kundi ang hinalingan ko si Padre Damaso.
siya nakakabasa na raw. Si Basilio, mag-uwi na kanyang sahod. Ngayon, pagbukod mo ako ng piso. Hindi dapat ako malungkot. Dadatingin yung mga anak ko. Nararinig ko itong nagulang sila. Nanay! Buksan mo yung bintana, nanay! Ang anak ko! Si Crispin, nanay, naiwan sa kumbento. Nagtangan ako para lang makauwi ngayon dito. Tumakbo ako ng mabilis. Ngunit sila'y nagpaputok ng isang pulag tumapi sa aking noo. Diyos ko! Ang mga anak ko, iligtas ninyo. Hindi ka kanilang mapatay. Ang mga gwardiya sibila hindi man lang nagugunita sa kanilang mga ina. Wala dapat makaalam na ako'y tinugis ng mga... Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Pinagbintangan po nila si Crispin na nagnakaw. Wala po kayo na tawinis. Wala po akong gana, ibig na lamang ang ibig ko. Alam ko hindi mo ibig ang tawinis. Ngunit dumating ang iyong ama. Kawawang anak ko. Dumating ang tatay? Babalik ang tatay ngayon at mananatili na sa ating piling. Ngunit hindi pa mas mabuti ng kalagayan natin Kayo! Si Crispin! Basilio! Tawarin niyo ko. Saan ko po maaaring ilagay ang kamay ko? Diyan na lang. Maaari ko po bang makausap ang padre? May sakit ang Padre Salve. Hindi mo siya maaaring makausap. Sige, sige. Wala ba sa inyong bahay? Ibig pa ninyo ipagkaila? Si Basilio lang nasa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito at ibig ko siya makita. Naiwan siya rito ngunit nagkano pagkatapos magnakaw. Ang mga saligwardya sibil ay pinaghahanap namin yung mga anak. Hindi na ako ang mga anak mo. Ang mga bata nagbanat sa kanilang ama. Huwag kayo manakis dito. Hindi niyo ba alam na may sakit ang padre? Diyan sa akin kayo umiyak. Hala! Alis! Hala! Alis! Alis! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ano sabi mo? Basilio! Nakita niyo po ba si Crispin? Ano pinagsasabi mo balik? Nakita niyo po ba si Crispin? Ano sinasabi mo? Mas saka dito sinisirami pa rin ako eh! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Dito po ay tinapon ang bangkay ng iyong ama. Wala kayong dapat pasalamatan. Marami akong utang na loob sa iyong ama. Sinasabi niyo ang aking ama ay maabulis sa mga nag-aaral. Sa ngayon po ay ginagawa ng mga bata ang kanilang makakaya. Sumusulat po sila kung may magagamit. Ako'y naniniwala na ang pagsasagawa ng aking ama ay lalong akma kaysa itangas ang aking pangungulila sa kanya. Ang mga kaaway ng aking ama at ang isang pari ay nais kong mabatid ang mga naging balakid ng pagtuturo. Bumabasa at sumusulat kung minsan ay buong aklat na nakasulat sa Kastilang ni isa man sa salita ay di nila maintindihan. Ano ang matututunan ng mga anak ng ating magbubukid sa paaralang nagtuturo ng ganito? Bakit di ninyo maisip na malunasan ng ganyan? Ang kailangan po ay bahay paaralan.
Sa kasalukuyan, ang eskwelahan ay nasa siyong ng kumbento. Kung minsan ang kuray nanginginig sa galit, habang bumababa at ang mga bata sinisigawan, at ako'y mumurahin. Ang mga bata hindi na ginagalang ang kanilang mga guro. Sa oras na makita nilang inaalipusta ang mga demon ng makapagtanggol ng karapatan. Ako'y nag-akalang magpasok ng pagbabago, ngunit ako pinagtatawanan lamang. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ko po kayo. Huwag na kayo masyadong maingay. Hindi kasi ang mga taong tulog pa. Kung kami mga dalaga, hindi kami kinakaingay. Huwag po kayo mag-alala mga Ako'y sadyang may kagalingan. Tayo-tayo lamang ba dito? Tayo-tayo lamang ba? Sina? Yan ang Kilungkot ng iyong kanta, ngunit napakaganda ng iyong boses. Kung ako'y marunong rin kumanta, ay kakanta rin ako. Aba, nariyan pala kayo. Ay, ipagpamilin po ninyo kayo po kaya abala. May paglilingkod ba ako sa inyo? Meron po at marami. Uupo ka, uupo. Salamat po. Hindi na ba ang sawing palad na ilan? Sa Elias po! Paano po ninyo nalaman? Nakita ko po ang paraluman ng Guardia Civil na asawa ng Empress kahapon. At alam niyong nasa pista si Elias, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang guluhin ang inyong pista na kayo'y mapaggantihan. Mga mamamayan, purihin ninyo ang Diyos na nagkaloob sa inyo ng mga banal na pari. At ang pamahalaan ng Espanya, mga mapagumbabang pari. Mabuhay ang Espanya, mabuhay ang hari, mabuhay ang relihiyong Katolika. Mabuhay! Makakaasa ka sa akin. Magsalita kayo. Iniligtas mo na ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kayo ang mabahala. Kayo ang aking naalala. Ano ang ibig mo sabihin? Upang kayo laging ligtas. Kailangan malaman ng mga kaaway na nawawala kayong pag-iingat at may tiwala sa lahat. Away! Meron ba akong mga kaaway? Ang pakikipag-alit ay siyang batas ng buhay. Sino ka? May mga kaaway kayo sa mataas at mababang lipunan. Kaaway? Kilala niyo ba ang aking mga kaaway? Kamamatay lamang ng isa. Katunayan nga ay nako na siya dahil alam kong may binabalak siyang masama sa inyo. Dinaramdaman ko kung ang taong yun ay napatay. Ang Diyos ang humato sa kanya. Naniniwala rin ba kayo sa Himala?
siya ang namatay at ako ang nakaligtas. Sino ka? Nakapag-aral ka ba? Nawalan na akong tiwala sa mga tao. Huwag niyong lilimutin na kayo may mga kaaway. Mag-iingat kayo. Kailangan niyong mabuhay. Alang-alang sa kapakanan ng ating tinubuang lupa. Alam ba ninyo na ang tagaluto ni Ginoong Ibarra ay siyang pinakamagaling sa buong lalawigan? Alam mo ba? May pinag-usap mo niya kayo mga Pinoy. Pagpatuloy niyo. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang mga taong nagsitulong sa kanila, sa kanyang panukala at ang arkitekto ng inyong reverensya. Bagamat wala akong alam sa arkitektura mo yan, natatawa na lamang ako sa mga taong nagpapagawa sa kanila. Tingnan niyo, ako ang nagdalo sa simbahan kaya nagawa ko ito ng buong husay. Ngunit, Mga katuwid, ang taong ito'y binigyan nila sana. Ang ganda-ganda ko talaga. Higit na maganda ay Maria Clara ang hinahangaan nila. Dito ako sa labas para mas makita ng maraming tao ang kagandahan ko. hoy ikaw! Papuntahin mo nga dito ang tao! Masusunod po. Vamos magkantara ikaw! Nice lang doon yan ako kumanta ka. Kanta! Pagpapahalaga sa taong tigil! Kay lungkot ng kanta mo! Pala magtagalog. Lumabas ka nga dito! Baila, baila! Baila, baila! Ikaw naman! Ikaw naman! Sayaw! Sayaw! Hindi ka sasayaw! Iiyak! Baila, baila, kondenada! Salbahe! Anong nangyayari dito? Alin na ang galing na ito? Tapal-tapal kay Marta ng damit. Gamitin ang mga sugat at pakainin. Bukas ay atin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Siyang lakas pa nga. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Sino ka? Ako po si Alfonso Linares. Ikaw palang inaarap ng Carlicos. Natanggap ko ang kanya sulat. Hindi kita nakakilala dahil nung umalis ako ay hindi kang pinapanganak. Ayon sa sulat, hinahanap daw kita ng mapapasukan ng asawa. Mapapasukan? Madali yan. Marunong ka bang bumasa at sulat? Naging abogado pa ako sa Universidad Central. Hinahanap ang gusto namin sa Patrick, hindi ako ganun nagmamadali. halika, binata. Tayo'y makikipag-usap. Ang mga endyong yun, nagdaan tayo hindi man lang nagbigay ng pugay. Paruin mo sila, katulad ng ginagawa ng Cora at ng Teniente ng mga sibil. Hindi ka ba lalaki? Ngunit ako
itago sa Mandaluyong upang kayo'y makapamuhay ng tahimik. Dalawang beses mo na akong piniligtas. Bakit hindi ka sumama sa akin at tumuhay tayo para magkapatid? Dito sa ating bayan ay parehas tayong sa ginapalad. Di maaari ang kasawian ng aking inang bayan ay kasawian ko. Bakit pinapalang sa akin na ako yung Huwag niyo pong kasasama ng loob, Ginoo. Sa ibang lugar, lupain ay magiging maligaya kayo. simula nang dumating ako dito. Pumilot na ako upang hanapin ang ikagaya ng talang. Ibig ko lamang po sabihin sa inyo ang katotohanan upang iilag kayo sa malungkot na hinaharap. Kailangan nyo na pong umalis. Ililigaw ko sila. Pero, sige na po, umalis na kayo. Hoy! Bakit mo hinahabol ang baliw na yun? Papahabol kita sa aso! Nanay! Anak ko. Kasi niyo. Nay! Nay! Ayaw niyo ko iwan, Nay! 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 Ah! Wala pa na ba? Rito, ibang tao. Wala pa po. Takpan, what, haliyabin, ang mga albang daruan. Hanggang sa kami maging abo. Pagkatapos, ukay ka rito at ang kinin ng mga ginto. Mag-aral ka. Mamatay ako. Nakita ang pagbuhok. Iwayway na aking inang bayan. Kayong makakita. Batiin niyo siya. At huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.